You're laying out the gospel essentials, and you're right on the money with those verses. But let's break it down. Real talk. Because sometimes we get caught up in a checklist and miss the heart of what God's after. First, it's not about jumping through hoops or stacking up good deeds. Salvation is a gift, period. Ephesians 1:13 says when you believe the gospel, you're sealed with the Holy Spirit. That's not something you earn. It's something you receive by faith. 1 Corinthians 15:1-4 is the core. Jesus died for our sins, was buried, and rose again. That's the gospel. You believe that? You're in. Hebrews 10:14. That's the wild part. By one offering, Jesus made you perfect forever. Not because you're perfect, but because He is. Now, relationship with Jesus. That's not a box to check. It's the whole point. You get to know Him through the Word. John 1:21, John 1:14, and as you do, you realize He's not just a story. He's alive. He's speaking. He's everything. John 5:39, all Scripture points to Him and spreading the Word. That's not a burden. It's a privilege. Matthew 24:14, the gospel will be preached to all nations. That's our mission, but it flows out of what He's already done in us. So don't overcomplicate it. Receive, believe, rest in what He's done. Walk with Him and let your life and words point people to Jesus. That's the gospel life. Inilalahad mo ang mahalagang bahagi ng Ebanghelyo at tama ka sa mga bersikulong iyon. Pero paghiwa-hiwalayin natin totohanan dahil minsan naliligaw tayo sa listahan at hindi natin nakikita ang puso ng nais ng Diyos. Una, hindi ito tungkol sa pagtalon sa mga butas o pagtatambak ng mabubuting gawa. Ang kaligtasan ay isang regalo, period. Sinasabi sa Efeso 1 versikulo 13 na kapag naniniwala ka sa Ebanghelyo, tatakang ka ng banal na espiritu. Hindi mo ito pinaghirapan, ito ay natatanggap mo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang una Korinto 15 versikulo 1-4 ang pinakabuod. Namatay si Jesus para sa ating mga kasalanan, inilibing at muling nabuhay. Iyan ang Ebanghelyo. Kung naniniwala ka dyan, pasok ka Hebreo 10:14. Yan ang nakakabaliw na bahagi sa pamamagitan ng isang handog. Ginawa ka ni Jesus na perpekto, magpakailanman, hindi dahil perpekto ka, kundi dahil siya. Ngayon, relasyon kay Jesus, hindi yan kahon na kailangang lagyan ng check. Yan ang buong punto, makikilala mo siya sa pamamagitan ng salita. 1 talata 1 versikulo 14. At habang ginagawa mo ito, mapagdatanto mo na siya ay hindi lamang isang kwento. Siya ay buhay, siya ay nagsasalita, siya ay lahat. 5 talata 39, ang lahat ng banal na kasulatan ay tumuturo sa Kanya. At ang pagpapalaganap ng balita, hindi yan pasanin, pribilehiyo, yan sinasabi sa Mateo 24 talata 14 na ang Ebanghelyo ay pangangaral sa lahat ng bansa. Iyan ang aming misyon, ngunit ito ay nagmumula sa kung ano na nang ginawa sa amin. Kaya huwag mo nang palalaing patanggapin, maniwala, magpahinga sa ginawa niya. Lumakad kasama siya at hayaan